gobyerno na kailangan hanapin ng Pangulo, ng mahal na Pangulo, yung spiritual man at hanapin niya yung kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa totoo lang, malaking role ang Pangulo ng ating bansa. Dahil siya po yung leader, siya po yung head of the state. Yung boses ng Pangulo, yan po yung boses ng buong sambayan ng Pilipinas. Okay? Basta nandyan po yung Pangulo, dala-dala niya po yung boses ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kinakailangan po yung role ng Pangulo. Kaya yan po yung ibig kong sabihin. Sa mga kinokoronahan na dyan noon pa, babae, lalaki, matanda, o bata, na hindi man lang na-recognize ng Pangulo, so hindi pa yun po totoo. Kasi kung totoo po silang kinoronahan, kung totoo po silang hari, sila po yung hari, sila po yung reyna sa bansang Pilipinas, dapat na-recognize po sila ng Pangulo at yung Pangulo bababa na sa kanyang pisto at uupo na po yung hari at makikilala na po yung hari. Yan po yung proseso. Yan po sana yung mangyayari sa panahon ni Jesus noon. Kung tinanggap siya na siya yung hari sa Israel, siya yung pinadala ng Ama, siya yung propesiya po ng mga propeta noon, kung sinuportahan siya ng mga Sanhedrin, Pariseo, Saduceus, Escriba, and pare that time, magiging hari si Jesus sa Israel. At yung hari doon sa Jerusalem, sila si Herodes, sila si Pilato, bababa yun sa pwesto at i-turn over nila kay Jesus yung kaharian ng bansang Israel. Yung bansang Israel at yung bansang Israel that time, magkakaroon na ng kalayaan mula sa Roman Empire. Yan po yung proseso, yan po yung pattern, mga kapatid. Kaya dito po sa atin sa bansang Pilipinas, palagi nating sinisigaw na kinakailangan po ng mahal na Pangulo ngayon, malalaman at makikita niya yung programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Na kinakailangan na maintindihan po ng ating nasa gobyerno ngayon na itong Pilipinas ang pinili na bansa ng Diyos upang pinaglipatan niya ng kanyang kaharian na hindi na itayo doon sa bansang Israel sa panahon ni Jesus. So ito po yung dapat maintindihan ng bawat Filipino mula Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok sa buong mundo na mga Filipinong nakikinig ngayon. Dapat maintindihan natin na itong Pilipinas, mapalad po tayo na bansa, mapalad po tayo mga Pilipino dahil tayo yung kahalili sa mga anak ng Diyos, yung bansang Israel. Kaya yan po yung pinakamalaking magandang programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Kaya sa panahon ngayon, yung palagi kong sinasabi na yung dibino gobyerno, yan po yung gobyerno dito sa Pilipinas dahil itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Yung gobyerno na darating po, gobyerno na yan na pamumunuan po ng tao, pero yung tao na yan may takot sa Diyos. Yung tao na yan alagad po ng Diyos at handang ipatupad yung kalooban po ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung ibig sabihin ng dibino gobyerno. Banal po yung mga mamumuno mula po sa taas na posisyon hanggang pinakababang posisyon. Kumbaga, mula doon sa Pangulo hanggang sa pinaka-lowest posisyon. Mga righteous leader po yung mamumuno dyan. Yan po yung ibig sabihin na banal na gobyerno. Yung magdumala sa kagamhanan, gikan sa hari papunta doon sa baba, mga matarong. Okay? So yan po mga kapatid yung pattern. Kaya palagi nating sinasabi na involved yung ating Pangulo. Dahil ang Pangulo po ang magtataas ng kamay ng hari. Siya po yung mag-declare na ito po yung hari ng Pilipinas. Dahil siya po yung may full authority sa buong bansang Pilipinas. Dahil dala-dala niya yung voice of the people. The President is representing the voice of the people. In behalf of the Philippines, nandyan yung Pangulo as the head of the state. Kaya mayroon siyang role sa paghanap ng hari at paghanap po ng kaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid.
Magandang hapon kay Brother Baltasar Palima at kay Bae Fridelin Samaldani dyan po sa yung tribal chieftain natin po dyan sa Barangay Sinawal, General Santos City sa 16 clan sa tribe po ng Blaan. Magandang hapon po sa inyong lahat. So tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. So ganito po yung programa sa Pilipinas. Sa mga darating, kaya nga yung nung panahon po ni former President Marcos Sr. Okay? Siya yung Pangulo that time, hinahanap niya yung dalawang spiritual man. Yung dalawang spiritual man na yun po yung mga tao na pinasukan po ng espiritu ni Dr. Jose Rizal at ni Dr. Hilario Camino Moncado. Hinanap niya po yung dalawang spiritual man na yun. Dahil yun po yung kanyang dinala. Papunta po doon sa Amerika, 1985. Tama-tama po yun, 70 years mula 1915 nang na-deposit po yung pera na yun after 70 years, 1985. Yan po yung maturity time po, maturity period po ng pera na yun. Kaya dinala po, hinahanap po ni Presidente Marcos yung dalawang tao, yung dalawang spiritual man na pinasukan ng espiritu ni Dr. Jose Rizal at ni Dr. Moncado. At dinala niya po doon si Ruben Iclio Sr. ng PBMA at yung si Mr. De La Cruz po na dating driver po ni Dr. Moncado. Yun po mga kapatid, yung dalawang tao na yun, dinala niya po doon sa Amerika, silang tatlo. Kaya nakuha po yung kayamanan na yun. Yun po, yung pera na yun, yung beneficiary po na yun, peoples of the Philippines. Hindi po beneficiary lang isang pamilya, hindi lang po isang clan, hindi lang po isang pangalan yung beneficiary. Yung beneficiary sa pera na yun, peoples of the Philippines. Kaya nga noong pa sa mga nakaraan kong live, yung transaksyon ni Dr. Moncado, pera. Yung transaksyon ni former President Marcos at ni Dr. Jose Rizal, ginto. Okay? Yung pera na yun, hindi makukuha kung walang backup na ginto. Kaya yun po yung pattern po nila. Dito po sa Pilipinas, maraming nag-aabang ng divine wealth. Maraming gustong makakuha, claimant po ng divine wealth na yan. Dahil maraming binigyan po ng maraming binigyan ng tawag nito, ng mga authority. Maraming binigyan po ng last will of testament ni former President Marcos that time. Marami po siyang binigyan upang tagapagmana sa kayamanan na yan. Kaya nagsilabasan ngayon yung mga claimant. Pero iisa lang po yung dokumento na hawak-hawak nila. Dokumento na fabricated. Dahil yung original, wala dito po sa kanila. Nandoon po sa bangko yung original. Hinihintay lang po ng bangko. Sino yung totoong tagapagmana na pupunta doon walang dalang dokumento? Sarili lang niya yung pupunta doon. Dahil nakabantay doon sa bangko yung ama, yung wag-withdraw, yung anak. Yan na po yung usapan ng espiritu. Yung espiritu ng ama nakaabang na po doon sa bangko. Yung espiritu po ng claimant, espiritu po yun ng anak. Kaya walang rason na hindi ibigay ng ama yung mana ng kanyang anak. At yung mana na yan, yan po yung divine wealth ng bansang Pilipinas. Kaya maraming nagsilabasan na claimant. Kaya nga marami nang kinoronahan. Kasi bakit sila kinoronahan? Reyna, hari. Bakit sila kinoronahan? Dahil yan po yung basihan ng claimant ng kayamanan na yan. Mayroong korona dahil anak po yan ng Diyos. Pero kaya lang yung mga naunang kinoronahan na walang basbas ng Espiritu, walang basbas ng Diyos, dahil walang Pangulo na
nag-proclaim at nag-declare, nag-authorize, nag-recognize sa kanila. Yun po mga kapatid. Kaya nga, palagi kong sinasabi, maraming kinurunahan sa Pilipinas pero wala namang trono. Wala namang kaharian. Lukdo-lukdo tong mga korona pero wala may trono, wala may kaharian na inuupuan. Ganon din po sa panahon ni Jesus. Sa panahon ni Jesus, yung kanyang rule sana magiging hari sa bansang Israel. Okay? Magiging hari siya sa bansang Israel. Kukurunahan siya ng korona ng hari. Yung korona, noong panahon ni David, noong panahon ni Solomon, yun din po yung korona ni Jesus. That time, kung tinanggap siya na magiging hari sa Israel. Kaya lang hindi siya kinurunahan ng korona ng hari. Yung korona niya, korona ng tinik. Tinik, mga kapatid. Sa Bisaya pa, sampinit. Maraming mga tusok-tusok. Yun po yung korona niya. Kaya si Jesus, mga kapatid, hindi siya nagiging hari kahit isang minuto, kahit isang oras doon sa Israel. Kailanman si Jesus ay hindi naging hari sa Israel. Pero bakit ngayon, okay? Bakit ngayon sa lahat po ng born again, sa lahat po ng religious group, tinatawag na si Jesus nga King of Kings and Lord of Lords? Tinatawag siyang hari sa mga hari na kahit kailan hindi siya nagiging hari doon sa Israel. Ang Kristo yung hari. Okay? He is the King of Kings and Lord of Lords, yung Christ. Pero yung Jesus na pangalan, na katawan, hindi po nagiging hari yon. Yung espiritong pumasok doon kay Jesus that time, yun po yung espiritu ng Ama na pumasok din doon kay David, kay Solomon, kay Haring Nabucodonosor. Yun po sila yung totoong hari. Pero sa katawan ni Jesus, hindi po siya nagiging hari. Pero pagdating po dito sa lahat po ng religious group, tinatawag siyang hari ng mga hari. Na wala siya nakaupo sa trono. So ganon din po ngayon, maraming kinurunahan, babae, lalaki, babae na kinurunahan, pero wala namang kaharian. Opposite side sa panahon ni Jesus. Si Jesus, tinatawag na hari na wala naman siyang kaharian. Hindi siya naging hari that time sa kanyang kapanahonan doon sa Israel. Kasi kung nagiging hari si Jesus sa Israel, wala ng DGP, wala ng Divine Government of the Philippines, wala na ngayong mga ngaral po sa panahon natin ngayon, wala nang mga ngaral patungkol po sa dibinong gobyerno kung si Jesus nagiging hari siya doon sa Israel, dahil wala nang istorya sa Pilipinas dahil nandoon na po sa Israel lahat yung istorya na yan. Kaya bakit po mayroong dibino gobyerno na itatayo sa Pilipinas? Dahil hindi po yan naitayo sa Israel. Dahil si Jesus hindi po nagiging hari sa Israel. Pero tinatawag siyang hari. Dito naman sa Pilipinas, maraming kinurunahan, reyna, hari, pero wala namang kaharian. Wala namang trono. Ang purpose nila, koronahan lang sila, para mapicturan, para ipadala doon sa World Bank na para i-prove nila na sila po yung tagapagbana dahil may corona na sila. Hindi po ganun. Tapos yung mga dokumento sang katutak. Mga kapatid, hindi po ganun. Involved po yung Pangulo. Kaya yung panawagan natin na sana dumating na po yung espiritu ng katotohanan sa ating mahal na Pangulo sa bansang Pilipinas. Dumating na sana yung espiritu ng katotohanan sa kanyang diwa upang hanapin niya yung dibino gobyerno dito sa Pilipinas upang maitayo na po yung kalooban ng Diyos na sinasabi ni Jesus, "Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines as it is in heaven." Thy kingdom come here in the Philippines as it is in heaven. Noon sa panahon ni Jesus, sinabi niya, "Thy kingdom come here on earth as it is in heaven." Pero ngayon, specific na saang bansa sa buong mundo, here in the Philippines as it is in heaven. Yung kalooban ng Ama sa langit, mapapatupad na po dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung essence. Yan po yung
Yan po yung programa ng Divine Government of the Philippines or Divino Gobyerno ng Pilipinas or DGP, na yung kalooban ng Ama sa langit mapatupad na po dito sa bansang Pilipinas. At yan po mga kapatid, magiging kagilagilalas sa ating mga mata ang gawa ng Diyos. Magiging kagilagilalas po sa ating mga mata ang gawa ng Diyos na itong Pilipinas magiging banal na gobyerno. Yung gobyerno na yung kalooban po ng Diyos ang ipatupad. Kasi maraming nagsasabi na yung hindi daw ipatupad yung batas ng Diyos dahil nung tawag nila yung kailangan pa yung magpakabanal. Correct. Kaya nga sinasabi dyan, be holy for I am holy. Magpakabanal kayo dahil ako ay banal. So kinakailangan, so ang tanong dyan, paano maging banal ang Pilipinas? Ang Diyos ay banal. Paano maging banal ang mga Filipino sa Pilipinas kapag walang banal na batas na susundin po nila? Dahil alam na po natin yung Diyos ay banal. Pero paano tayo mamuhay na ayon sa kabanalan po ng Diyos kung yung batas niya hindi maipatupad dito sa bansang Pilipinas? So ngayon, para maging banal po ang mga Pilipino, kinakailangan yung batas natin magiging banal. At yung batas na yan, batas ng Diyos. Yan po yung sinasabi dyan palagi. Kaya nga sinasabi ko palagi dyan sa Isaiah. Okay? Isaiah chapter 26 verse 9. Ito po yung palagi kong sinasabi dito. Sabi niya, verse 9, ninasa kita ng aking kaluluwa sa gabi, oo, ng diwa ko sa loob ko ay hahanapin kita ng masikap sapagkat pagka nasa lupa na ang iyong kahatulan ay nangagtututo ng katuwiran ang mga nananahan sa sanglibutan. Okay? Sabi niya, with my soul have I desired thee in the night. Yeah. With my spirit within me will I seek thee early. For when thy judgment are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Yun po yung sinasabi ni Jesus, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. When your judgment is in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Kung ang imong pagbulutan, ana-ana o galing sa yuta ang mga pumuluyo makakaton sa pagkamataro. So kanus magpuyo nga mataro ang mga Pilipino sa Pilipinas kung ang pagbulutan sa Dios dili pa mahimong batakang balaod sa nasod sa Pilipinas. Wala gihapon. Kung magpabilin lang ang balaod sa Dios, simbahan ang magpatuman, way nada. Way resulta mga kapatid. Kung ang batas lang ng Diyos ay simbahan lang po yung magpapatupad, walang epekto kung simbahan lang po yung magpapatupad. Okay? Ang tanong dyan, sinong simbahan ang magpatupad sa batas ng Diyos? Born again, Kamakop, Iglesia ni Cristo, Sabadista, Baptist, ano pa? Pentecostal? Saan dyan yung simbahan na magpapatupad ng batas ng Diyos upang itong mga kanilang constituent magiging banal sa harapan ng Diyos? Wala. Bansa po ang magpapatupad sa batas ng Diyos. Magiging saligang batas po yung batas ng Diyos upang yung mga Filipino, yung constituent ng mga Filipino sa Pilipinas, mamuhay ayon sa katwiran po ng Diyos. Basahin natin sa Bisaya. Sabi niya, 26:9. Uban sa akong kalag, ginatinguha ko ikaw. Sa magabii, oo,
uban sa akong espiritu sa sulod nako, pangitaon ko ikaw sa tinuod gayon, kay kung ang imong paghukom ana-ana o galing sa yuta, ang mga pumuluyo sa kalibutan makakaton sa pagkamatarong. Kay kung ang pagbulotan sa Dios ana-ana sa nasod sa Pilipinas, ang tanang Filipino makakaton sa pagkamatarong diha sa pagkamahinadlokon sa Dios, kay pagatumanon man ang balaod sa Dios. Yan po mga kapatid yung ibig sabihin ng divine government of the Philippines, na yung batas ng Diyos magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Kaya nga palagi pong sinasabi ni Dr. Moncado noon, nung ginawa po nila yung 1934 preambles po, nung yung constitution po nung 1935, ginawa po ni Dr. Moncado yung preambles sa 1934. Nandoon po, nakalagay na po doon yung divine providence by the help of Almighty God. Okay? So, kinakailangan talaga kasali ang Diyos sa bansang Pilipinas. Hindi pwedeng Pangulo lang po yung magdesisyon. Hindi pwedeng Vice President lang po yung magdesisyon. Hindi pwedeng Senador, Congressman lang po yung magdesisyon para sa ating mga Filipino. Hindi pwedeng kumbaga, isalang-alang po natin sa kanila yung ating kinabukasan, yung mga nakaupo dyan ngayon sa gobyerno. Dapat tayo mga spiritual, religious leaders, spiritual leaders, dapat po makialam na po tayo dito sa bansang Pilipinas na kailangan na po yung banal na gobyerno po ng Diyos magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Dahil kung hayaan lang po natin itong mga nakaupo ngayon na walang takot sa Diyos, yung pamunuan tayo, dadalhin itong Pilipinas, kaya nga yung sinasabi nila, palubog ng palubog, kung yung mga leader walang takot sa Diyos. Pero paano palubog na palubog ng Pilipinas dahil darating na yung divino gobyerno. Darating na po yung divino gobyerno. Kaya sinasabi niya po dito mga kapatid, kapag nasa lupa na, o kapag nasa Pilipinas na, yung gobyerno ng Diyos, ang lahat po ng Filipino, mamuhay na ayon sa katwiran po ng Diyos. Kaya nga sinasabi dyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yung pattern. Okay? Yan po yung pattern, mga kapatid, na dapat po maintindihan nating mga Filipino. Na tayo po yung bansa, huling bansa na paghaharian po. Huling bansa na napili po ng Diyos upang dito po ipatupad yung kanyang kalooban. So ganun po mga kapatid. Kaya nga sinasabi ni Dr. Moncado noon, sabi niya, if you want prosperity and happiness with clean government, okay, let us uphold and defend the Constitution of the Philippines. Ngayon po, let us declare the divine government of the Philippines as the supreme law of the land. Yung batas ng Diyos magiging supreme law of the land. Ito po, galing dito. Kaya nga yung sinasabi ko nung nakarang linggo, ang Pilipinas po, federalism talaga ito, pagdating po ng divine government. Pero yung federal state, na yung batas na iiral dyan, batas ng Diyos na galing po dito sa kanyang salita. Ito po, dito po galing yung batas na iiral sa federalism. Hindi po yung batas na gawa po ng kahit sinong author dyan ng federalism. Hindi po batas na gawa po ng mga retired justice dyan, or mga abogado, o kahit sino mga, yung iba dyan, retarded na gani eh. Okay?
So yung batas na iiral sa federal state sa Pilipinas, batas ng Diyos. Yan po mga kapatid, yung ibig sabihin ng dibino gobyerno. Kaya sa mga nagtatanong dyan, bakit kinakailangan po yung Pangulo? Bakit involved ang Pangulo sa usaping dibino gobyerno? Dahil yan po yung transisyon eh. There will be shifting of government from democratic to theocratic. And then mayroong transition yan. Mula democratic to theocratic. There will be transition period na i-turn over po ng mga nakaupo ngayon yung gobyerno sa pamamahala po ayon sa kalooban po ng Diyos. Kaya sa mga spiritual dyan na nanonood, mga religious leaders na nanonood, sana maintindihan nila yung programa ng Diyos sa Pilipinas. Kaya nga sa mga umaangkin dyan na sila lang po yung spiritual wonder boy, dahil maraming nagpapapel ngayon na spiritual wonder boy sa Pilipinas. Halos 100 kabuok, halos 100 na katao, babae, lalaki, dito sa Pilipinas ngayon, umaangkin na sila po yung spiritual wonder boy. Sila po yung totoong wonder boy. Ngayon, saan po natin, paano po natin makikilala yung totoo dyan? Out of 100 na katawan na umaangkin na sila po yung wonder boy or spiritual wonder boy sa buong Pilipinas, papaano po natin makikilala kung sino dyan yung totoong katawan na pinasukan ng Espiritu ng Diyos, ng anak ng Diyos, mga kapatid? Dahil yung pagkakaalam nila bilang spiritual wonder boy, tagapagmana lang ng kayamanan, taga-signature lang ng kayamanan, tagakuha lang ng kayamanan, claimant lang ng kayamanan. Yan lang po yung pagkakaalam po nila sa salitang spiritual wonder boy. Pero yung totoong spiritual wonder boy, mga kapatid, anak po yan ng Diyos. Yan po yung other name of Jesus Christ. Spiritual wonder boy. Hindi lang po tagapirma ng kayamanan, mga kapatid. Tagapagmana sa kayamanan na galing sa Diyos Ama. Yan po, mga kapatid. At yan po yung tagapagpapatupad ng batas po ng Diyos. Yan po yung hindi nakoronahan noon sa panahon ni Jesus sa Israel. Hindi nakoronahan bilang korona ng hari. Nakoronahan siya ng tinik. So ganun, mga kapatid, yung totoo. So paano natin makikita ngayon sa lahat po ng umaangkin na sila po yung sole signatories, sila po yung claimant ng kayamanan, sila po yung tagapagmana, sila po yung pinili ng royal family na tagapagmana, na walang kaalam-alam sa programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya maraming umaangkin na sila po yung spiritual wonder boy, pero wala namang espiritu ng Diyos na gumagabay sa kanila upang maihayag nila yung totoong programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Mayroong nag-iisa lang totoong katawan na pinasukan ng espiritu na yan. Kaya lang ngayon, maraming mga extra, umaabot ng more than 100 pa sila. Mga extra. Kaya nga, panawagan natin sa lahat ng mga extra na yan. Dapat kumbaga magpulong-pulong na. Kagaya po sa panahon po ni Moses. Doon po sa panahon ni Moses sa Egypt. Nung si Moses po, tinawag po ng Diyos upang palabasin ang mga anak ng Diyos, yung mga Israelitas sa Egypt, papunta po doon sa lupang pangako. Ginamit po ng Diyos si Moses. Kaya si Moses pumunta doon kay Paraon upang kausapin niya na kinakailangan payagan na po ni Paraon yung mga Israelitas na lumabas na po sa Egypt at papunta na po sila sa lupang pangako. Kaya ngayon, mga kapatid, sabi ni Moses, kung hindi sila maniwala sa akin,
Anong gagawin ko? Mayroon kang tungkod, mayroon kang tungkod, gawin mo yang ahas. So si Moses nag-perform po ng mga kababalaghan doon sa Egypt. Pero itong mga Egyptian din, mayroon din silang mga kababalaghan. Kung si Moses ay naggawa, yung kanyang sungkod nagiging ahas, yung mga Egyptian nagiging ahas din yung kanilang mga sungkod. Okay? So, nagpalabasan po sila ng power. Kung sinong totoo doon na may kapangyarihan. Ganon din po sa lahat ng umaangkin na spiritual wonder boy, palabasan ng power. Kung sinong totoo doon, yun po yung magwawagi. Okay? So ganon po mga kapatid. Magandang hapon kay Ronel Pausal. Mga Pausal family, magandang hapon. Kay dyan po sa Matina at dyan po sa Malagamot, mga Carion family and Hiribisi family. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Rizaldi Florentino all the way from Tugigaraw. Magandang hapon. Okay? So, at sino pa dito? So, ganun po mga kapatid. So, sa lahat po ng klima na nagsasabi na sila po yung Wonder Boy dahil pinag-uusapan yung pero wala po dyan. Secondary lang po yan, yung kayamanan sa role po ng spiritual one. Secondary lang po yan. Kaya nga yung sinasabi natin noong nakaraang linggo, makikita po ng buong Pilipinas. Darating po yung panahon na magawa po yung mapa ng buong mundo. Ilalagay po yan sa tela. At sa lahat po ng bansa sa buong mundo, nakatutok po yan sa Pilipinas. Dahil nandito na po sa Pilipinas, yung mga malalaking deposito ng kayamanan sa buong mundo, nandito na po yan sa Pilipinas. Maniwala kayo sa hindi, dahil ang Pilipinas, ito yung alpha noon, at siya rin po yung omega ngayon. Yan po yung Pilipinas. Kaya, walang makagagawa niyan, maliban lang sa spiritual wonder boy. Kaya sa mga umangkin na po sila yung wonder boy, walang espiritong gumagabay. Kung spiritual wonder boy ka, tapos yung iniisip mo lang na makapirma para sa makuha yung hindi po ganun. Yung programa ng Diyos sa Pilipinas dapat ihayag. Na itong Pilipinas, kaharian po ng Diyos. Na itong Pilipinas, ito po yung kaharian ng mga anak po ng Diyos. Kaya palagi nating sinasabi, itong Pilipinas, siya po yung babae, yung reyna sa habagatan. Pilipinas po yung reyna sa habagatan. Nung tinalakay po natin nung nakarang linggo, maraming po nagtatanong sa akin, wala yung sinabi, bot-bot, wala kang alam. Kasi yung pagkakaalam nila, nililiteral po nila yung reyna sa habagatan na babae talaga, na literal na babae. Pilipinas po yan, mga kapatid. Pilipinas yung reyna sa habagatan. Dahil yung Pilipinas ay reyna sa habagatan, meaning Pilipinas ay babae. Hinihintay niya yung lalaki na maghahari sa kanya. Lalaki yung maghahari sa Pilipinas, hindi po babae. Kaya walang mga reyna-reyna dyan, kahit ilan na po yung corona ng mga reyna dyan, wala. Walang saysay yung kanilang mga koronasyon. Walang saysay po yung kanilang mga, kahit sino mga matandang nagtuboy sa kanila, nagpakilala, wala pong saysay yun. Dahil yung totoong hinihintay po natin sa Pilipinas, hari. Hindi reyna. Yung totoong hari, hindi lang po yung mga naghari-hari ngayon na walang korona. Mayroon ng korona pero wala namang kaharian. Yung totoong hari na maghahari sa Pilipinas, wala pang totoong koronasyon sa hari. Wala pa. Pero itong mga nagpahari-hari na ngayon na kinoronahan na, hindi po yan hari, parang hantak yan ba? Yung alam niyo yung laro na hantak? Ano sa Tagalog yung hantak, pero sa Bisaya hantak. Yung dalawang
2 piso o 2 coins, tatlong coins na, iano mo sa bato ba yan o sa simento? Yung tao, yung sa likod niyan, sabihin pa, oh, hari, patay. So yung mga naghari-hari, kabaliktaran yan, sa likod niyan, hay nako. Kaya sana, makita nila muna, bago nila makita yung kayamanan, makita nila muna yung programa ng Diyos sa Pilipinas. Kung bakit binagsakan tayo ng kayamanan sa Pilipinas, dapat makita po nila. Anong rason? Bakit nandito po yung kayamanan sa Pilipinas? Anong rason? Dahil ang Pilipinas, yung kaharian ng Diyos. Yan po yung mana sa mga anak ng Diyos. Kaya nga doon sa Revelation chapter 2 verse 17, kaniya nga magmadaugon, tagaan kog gamayng bato nga puti. Na dunay nakasulat nga bag-ong pangalan. Ug ang nakasulat dito, kung kinsa tong gitagaan mauray tawag ni makasabot. Basahin natin. 2:17. Hindi lang gamayng bato yung ibinigay. Sabi niya dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang bato, isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Okay? Siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Hindi lang batong puti yung ibibigay. Mana! Kaya tagapagmana ang Pilipinas sa kayamanan po ng Diyos. Kada mana. Noong panahon ni Moses, doon po sa wilderness sa ilang, yung kinain po nila mana. Mana po, mana sa umaga, mana sa hapon, buong araw mana. Kasama po yung pugo. Okay? Pero ngayon, totoong mana na yung ibinigay ng Diyos sa atin. Mana or kayamanan para sa mga anak ng Diyos. Kaya sinasabi nyo, ang may pakinig. So kinakailangan po yung mga Filipinong may pakinig. Makinig! Okay? Sabi niya, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Yan po yung mana ng Pilipinas. Yan po yung kayamanan ng Pilipinas. Divine wealth. Pero paano mo makuha yung divine wealth kung walang divine government? Kaya nga, divine wealth is given by divine creator for His divine people. And yung administrator dyan, divine government. Yun po yung totoo. The divine wealth is from divine creator. Ibinigay po niya sa kanyang mga divine people. Pero yung administrator dyan, divine government. Hindi yung government ngayon. Kaya nga kahit ano pang gusto nilang kunin yung kayamanan, kahit sinabi nila na kailangan na po i-reactivate yung mga anong klaseng bangko doon. Wala. Hindi mangyari dahil hindi pa po banal yung gobyerno. Unahin nating banalin yung gobyerno. Paano maging banal yung gobyerno? Ipatupad yung banal ng Diyos. Paano ipatupad yung banal ng Diyos? Sino magpatupad ng banal? Yung hari! Yung hari yung magpapatupad sa banal na gobyerno po ng Diyos. Paano makikita yung hari? Yan po yung hanapin ng Pangulo. Bakit po kinakailangan yung Pangulo? Bakit involved yung Pangulo? Dahil yung Pangulo yung head of the state. Yung boses ng Pangulo, yan po yung boses ng sambayanang Pilipino. Yan po, involved yung Pangulo. Kasi kung anong sabihin ng Pangulo, magiging batas yan. Kapag sabihin ng Pangulo na I declare, you are the King of the Philippines, magiging batas po yan. Yan po yung authority.
Pero yung mga kinoronahan na walang pangulo o walang basbas po ng gobyerno o wala naman pong basbas po ng espiritu, walang saysay yun. Kahit ilang pang korona yung nagpatong-patong dyan, walang saysay yun. Walang saysay sa kasaysayan sa Pilipinas na mayroong haring kinoronahan na nag-una-una. O mayroong reyna na kinoronahan na nag-una-una. Walang saysay yun sa kasaysayan po ng Pilipinas. Hindi po yan maisusulat sa kasaysayan po ng Pilipinas. Kaya mga kapatid, ang Pilipinas, siya po yung reyna sa habagatan. Ang Pilipinas po, siya po yung babae nga gibistihan og adlaw, gikoronahan og 12 ka bituon, gitumban ang bulan. Pilipinas po yan. Ang Pilipinas po, siya po yung mapintas na mananap nga may 7 ka ulo og 10 ka sungay. Ang Pilipinas po, mga kapatid, siya po yung gibalhinan sa gingharian sa Diyos mula po sa Israel. Ang Pilipinas, dito po itatayo yung trono ng Diyos at yung templo ng Diyos. At yung pagpapatayo ng templo, hindi po religious group ang magpapatayo ng templo ng Diyos. Hindi po organization yung magpapatayo, hindi po foundation. Gobyerno po yung magpapatayo. Hari po yung magpapatayo ng templo. At kailan po may tayo yung templo? Mauuna muna yung upo ng hari bago itayo yung templo. Hindi mauna yung templo. Kaya sa mga grupo na nauna yung templo na tinayo, hindi po yun. Hindi po yun ang templo ng Diyos. Yun po yung temple of the king. Okay? Ang Pilipinas po, mga kapatid, yan po ang huling bansa na maghahari sa buong mundo. Yan po yung huling imperyo sa buong mundo. Yan po yung magiging empire nation sa buong mundo ang Pilipinas. Wala kang mabasa na Pilipinas letra por letra sa Biblia. Okay? Kaya mayroon nagtanong sa akin, marami daw akong sinasabi na wala sa Biblia. Tapos dahil yung video na tiningnan niya, mga 1 minute lang or ilang seconds lang, kaya sinabihan ko siya, ang kitid naman ng utak mo. Tiningnan mo lang yung makitid na video, ilang minuto lang, so yung utak mo, makitid din yung pag-unawa mo. Unawain mo muna yung kabuuan ng istorya bago mo sabihin na, hay nako. Kaya daghan mga taong naglakaw-lakaw sa kalibutan, ngaway hanaw sa kalibutan, mga wala na lang sa kalibutan, tabunan na lang sa kalibutan, ngaway kalibutan sa istorya sa kalibutan. So ganun po mga kapatid yung katotohanan. So ang Pilipinas po, yan po yung reyna sa habagatan. Kaya nga tinatawag nating inang bayan eh. Okay? Tinatawag nating inang bayan or motherland. Pilipinas po yan. So yung hinihintay niya, hari. Hindi reyna. Yung uupo sa trono. Hari po yung uupo sa trono, hindi reyna. Reyna. Hari, mga kapatid. Pero yung hari na yan, hindi pa yan kinoronahan. Hindi kagaya ngayon na marami ng kinoronahan na naghari-hari. Kaya wala pang koronasyon ng hari. Wala pang koronasyon sa totoong hari sa Pilipinas. Yung mga nakoronahan noon, naging hari. Hari lang talaga. Noon, hari manggid sila sa kanilang organisasyon lang. Kung mayroong kinoronahan doon sa kanilang grupo, hari lang sila sa kanilang grupo. Doon lang sa kanilang tungkaran, hari. Doon lang sa kanilang organisasyon, hari sila. Doon lang sa kanilang organisasyon, reyna sila. Doon lang sa kanilang grupo, reyna sila. Pero sa kabuang bansang Pilipinas, hindi sila ang hari, hindi sila yung reyna dahil wala pa ang koronasyon sa totoong hari na maghahari sa bansang Pilipinas. At yan po yung magiging kagilagilalas sa mga mata ng mga Filipino, maging sa buong mundo. Kung sino po yung totoong hari na yan. Kaya nga yung sinasabi natin, hanapin ng Pangulo yung dalawa.
spiritual wonder boy and white spiritual boy. Kagaya po kay former Marcos Sr. that time, hinahanap niya po yung dalawang spiritual man. Yung pinasukan ni Dr. Moncado at ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, hanapin naman ng Pangulo ngayon yung dalawa. Spiritual wonder boy and white spiritual boy. Hindi po yan isa. Dalawa po yan. Hindi po yan isa lang. Na yung si white at saka yung spiritual wonder boy at saka white. Hindi po. Dalawa po yan. Yan po yung alpha at omega. Okay? Hindi po yan isa. Iba yung spiritual wonder boy. Iba din po yung white spiritual boy. Yan po yung alpha and omega. So ganun po mga kapatid, yung history dyan. So hindi po isang tao yan. Kaya nga, kung titinan mo yung mga account nila, parang all of the above nandoon na po sa kanila. Pero wala namang nakikitang kababalaghan kung totoo sila yung spiritual wonder boy. Wala namang kamangha-mangha sa kanila. Wala namang kamangha-mangha sa kanila kung sila po yung totoo na spiritual wonder boy. O kung sila man yung totoong hari. Baka hari-hari lang sa kanilang lugar. Hari-hari lang sa kanilang pamilya. Hari-hari lang sa kanilang organisasyon. Pero yung pagkatotoong hari, wala po. Kaya, sana, maintindihan po ng mga Filipino. Sa lahat po ng mga bashers, sa lahat po ng mga nanonood, mula Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa, mga kapatid. Ito na po yung panahon. Kaya nga may nagtawag sa akin bakit ko daw pinapahayag yung mga sikreto, mga bagay na hindi pa dapat, na wala pang nakapagsabi, hindi pa dapat ipapahayag. Sabi ko, panahon na po ihayag yung katotohanan. Dahil nasa revelation po tayo ngayon. Tapos na po yung scroll. Nasa revelation na po tayo ngayon. Ihayag. Ipakita na po natin. Kumbaga yung blueprint ng plano ng Diyos sa Pilipinas. Kailangan mahayag na po yung blueprint. Makita na po. Kaya nga sinasabi po ng Diyos kay Habakkuk, run the vision. Make it clear. Sabi niya, run the vision and make it clear upang maintindihan po ng mga tao. Basahin natin. Habakkuk. Okay? So ito na po yung pinapahayag natin. Pinapahayag na po natin yung katotohanan para makita po ng sambayanang Filipino yung programa ng Diyos sa Pilipinas. Hindi na po dapat itago-tago to. Kaya sa lahat po ng kinurunahan dyan, kung totoo man kayo, dapat magawa nyo niya kung anong mission nyo. Okay? Sabi niya, and the Lord answered to me and said, write the vision and make it plain upon the tablets and that he may run that read it. So sabi niya, at ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan bagaman nagluluwat ay hihintayin mo sapagkat walang pagsalang darating hindi magtatagal. So kinakailangan iklaro natin yung programa ng Diyos sa Pilipinas. Sa madali or sa madugay, sa sandali at sa mga magsandugay, no? Magsandali at magsandugay. Sa madali or sa madugay, muabot ka ng programaha. Pero at least klaro natin sa sambayang Pilipino na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos, itong Pilipinas, dito itatayo yung gobyerno ng Diyos. Sa Pilipinas po, kahalili sa mga anak ng Diyos sa bansang Israel. At dito sa Pilipinas, maghahari yung totoong hari ng Diyos.
At dito sa Pilipinas, makikilala po ito na bansa. Makikita po nila na itong Pilipinas ay magiging imperyo na bansa sa buong mundo. Kagaya po kay Haring Nabucodonosor sa Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire at Roman Empire. At yung panglimang imperyo, Pilipinas po yan. Kaya ganun po mga kapatid. So yan po yung programa ng Diyos. Kaya hinahayag na po, wala na pong tago-tago ngayon. Hinahayag-hayag na po natin. No? Diklaro na po natin ngayon yung totoong programa ng Diyos. At diklaro na po natin na itong Pilipinas, yung totoong reyna sa habagatan, hindi po yung mga kinoronahan dyan na reyna, hindi po sila yung totoong reyna sa habagatan. Pilipinas po yan. Kaya nga tinatawag na inang bayan. Kung titingnan po natin sa Biblia, okay? Yung Israel, babae yun. Okay? Kahit simula kay Jacob, binago yung pangalan niyang Israel, pero kung titingnan mo, yung Israel, inahan. At yung mga anak niyang babae, si Ahola at saka si Aholiba, mga anak niyang babae. Pero yung si Ahola, yan po si Samaria, and si Aholiba, yan po si Jerusalem. Basahin nga natin. Ezekiel chapter 23. Ang pulong ni Jehovah midangat na usab kanako nga nagaingon, anak sa tao, may duruha ka babay. Ang mga anak nga babay sa usa ka inahan, ug sila nakighilawas didto sa Ehipto. Sila nakighilawas sa panahon sa ilang pagkabatanon. Didto gipamislit ang ilang mga suso, ug didto gikumos ang ilang dughan sa ilang pagkaulay. Ug ang ilang ngalan mao si Ahola, ug ang magulang ug si Aholiba ang iyang igsuon nga babay, ug sila nangahimong ako, ug sila nanganak ug mga bata nga lalaki ug mga babay, ug mahitungod sa ilang ngalan. Ang Samaria mao si Ahola, ug ang Jerusalem mao si Aholiba. Okay? So babae si Jerusalem, babae si Samaria. Maupod si Pilipinas, babae. Mo nang reyna sa habagatan. Mo nang gihulat niya hari. Kay mo nay amahan sa mga anak sa babae. Kaya nga palagi kong sinasabi noon, ang groom is Christ. Yung body is church. Yung body, yung mga naniniwala sa kay Kristo, yun po yung tinatawag niya body. Yun po yung church. So yun pong Christ, yung head, yun po yung Christ. Ngayon, tapos na po yung church era. Tapos na po yung church dispensation. Nandito na po tayo ngayon sa kingdom era. Nandito na po tayo ngayon sa millennial reign of Christ. Na yung hari, yung Kristo, yung kanyang bride ay yung bansa. Okay? Yung ulo, yung Kristo, yung kanyang katawan, ang bansa. Yung ulo, yung hari, yung kanyang katawan ay ang bansa. At itong Pilipinas ay ang katawan ng hari. At yung hari na yan, yan po yung anak ng Diyos, yung Kristo. Ganon po mga kapatid. Kasimple lang. Kasimple lang. So ganon po yung mga programa na dapat maintindihan po ng mga Pilipino. Na dapat maintindihan po ng mga sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na dyan po sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Lalong-lalo na po na maintindihan po ng ating mahal na Pangulo ngayon kung anong programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Hindi lang po yung programa na gawa lang po ng mga senador, congressman or nasa gobyerno. Dapat makita rin nila yung programa, yung blueprint ng Diyos sa Pilipinas. Dahil mapalad ang bansa na kung bansa na yan ay paghaharian po ng Diyos.
Kaya kung titingnan po natin sa Pilipinas, mapalad tayo mga Filipino sa ganitong generation. Sa ngayong generation na ito, mapalad po tayo dahil sa panahon po natin ma-implement yung banal na gobyerno po ng Diyos. Sa kapanahonan na po natin ngayon, ma-implement na po yung gobyerno ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana sa lahat po ng umaangkin na sila po yung spiritual wonder boy, walang problema. Sana magampanan nyo, makita nyo yung totoong programa ng Diyos na hindi lamang pagkuha ng pera. Kung matagal na kayong naging spiritual wonder boy, kung noon pa, kung kayo na po yung pinili, sana nagawa nyo na. Okay? Sana nakuha nyo na yung gusto nyong kunin. Pero bakit? Inabutan pa kayo ng mga sakit, inabutan pa kayo ng mga problema, bakit hindi nyo nagampanan bilang kung kayo yung totoong spiritual wonder boy? Bakit? Dahil mali yung programa nyo. Dahil inuuna nyo yung kayamanan, hindi nyo inuuna yung kaharian. Bakit hindi nyo nakuha, kahit kayo na po yung sole signatories dyan, kahit nakalapida na po yung pangalan nyo dyan, as successor, as implementor, as claimant sa last will of testament, pero bakit hindi nyo nakuha? Dahil hindi nyo nakita yung totoong programa ng Diyos. Yung totoong programa ng Diyos sa Pilipinas, hindi lamang pangkayamanan. Okay? Hindi lamang pangkayamanan, kundi dito po sa Pilipinas, mag-umpisa yung buhay na walang hanggan. Hindi po sa ibang bansa. Hindi po totoo yan na kung ikaw ay maniwala kay Ginoong Hesus nga imong personal nga manluluwas, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Hindi po. Titingnan mo. Sa daming tumanggap kay Hesus na mga born again, na yung promise kung tatanggapin mo siya sa iyong buhay, sa iyong puso, paniwalaan mo na siya'y namatay sa cross para sa iyong kaligtasan at tatanggapin mo sa iyong puso, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero bakit maraming born again nang namatay? Matagal na nilang tinanggap si Jesus sa kanilang puso. Pero bakit po sila namatay? Ang sabi doon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Totoo yung buhay na wala. Totoo po yung everlasting life. Totoo yung everlasting life. Pero paano? Anong paraan? Anong procedure? Anong proseso? Tanggapin mo lang ba si Jesus yung puso, magkakaroon ka ng buhay na wala? Marami nang tumanggap kay Jesus, pero bakit sila'y namamatay? Mga reverend pa, mga bishop pa, mga pare pa, may mga malaking position pa sa simbahan, may member pa. Pero bakit po? Bakit hindi nag-effect yung pagtanggap nila kay Jesus? Bakit hindi sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Dahil hindi pa panahon, mga kapatid. Hindi rin po ganun ang pattern. Upang makamtan mo yung buhay na walang hanggan, itayo yung gobyerno ng Diyos sa Pilipinas. At yung gobyerno na yan po yung magbibigay daan upang tayo po ay mamuhay sa everlasting life. Kasama natin ang Diyos dahil sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Yan po yung naputol po doon sa panahon ni Adan. Naputol po yung everlasting life pa sa panahon ni Adan dahil sinuway po ni Adan at ni Eva yung kautusan po ng Diyos. So naputol yung everlasting life. So upang manumbalik yung everlasting life, simple lang, sundin yung kalooban ng Diyos. So paano masunod yung kalooban ng Diyos? Ipatupad sa gobyerno upang masunod ng sambayan ng Pilipino yung kalooban ng Diyos. At doon mag-umpisa yung everlasting life. Kaya sa Pilipinas mag-umpisa yung everlasting life. Hindi sa Israel, hindi sa ibang bansa. Sa Pilipinas, Pilipino ang unang magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapag maitayo na yung gobyerno ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid. Yan po ang programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Kaya hinihahayag na po natin. Kumbaga, gibutyag na po nato karon ang tinuod na programa sa Diyos sa Pilipinas. Wala nang tago-tago.
panahon na ron sa pagpahayag sa totoong programa ng Diyos. Kaya sa lahat po ng mga umaangkin, more than 100, more or less 100 ka mga spiritual wonder boy. Sana, yung ginagampanan mo na papel, magampanan mo. Kapag hindi mo magampanan yan, ayaw na lang yun patuga-tuga. Kung imong gihawakan lang nga programa, puro lang kayamanan, hangtod na napunta na lang sa kayabangan, puro yung hawak na dokumento, puro kayamanan, hindi programa ng Diyos. Totoo talaga na magiging signatories ka talaga sa kayamanan, pero hindi lang yan ang programa ng Diyos. Kung ikaw yung totoong spiritual wonder boy. Dahil marami pang programa ang Diyos sa Pilipinas. Hindi lang to patungkol sa kayamanan. Patungkol din sa kanyang kaharian. Dahil ang Pilipinas ay paraiso po ng Diyos. Ang Pilipinas, paraiso po ng Diyos. Wala po doon sa unahan, sa between. Wala po doon yung paraiso. Nandito lang po sa lupa. At yung Pilipinas yung magiging paraiso ng Diyos. Yung paraiso ng Diyos nung unang panahon doon po sa Garden of Eden. Yung Eden po, yun po yung paraiso ng Diyos. Kaya yung Eden noon, nawala. At here comes ngayon yung bagong Eden. Kaya nga sinabi ni Dr. Jose Rizal, the lost paradise, perdido Eden. Kaya hinahanap yung lost paradise, yung perdido Eden. At nandito na po sa Pilipinas yung lost paradise na yan. At mapalad po, nagpapasalamat po kami. Magpapasalamat po tayo kay Dr. Hilario Camino Moncada. Dahil siya po yung nakakita sa lost paradise, yung perdido Eden. Yung Garden of Eden. Yun po yung nawala. Kaya maraming salamat kay Dr. Hilario Camino Moncada. Dahil yan po, mga kapatid, balik sa umpisa. Sa Eden noon na umpisa, sa Eden naman ngayon ang huli. Kaya mapalad ang mga Pilipino na naniniwala sa Dibinong Gobyerno. At maraming salamat din sa mga ancestors po natin. Dahil si kay Dr. Hilario Camino Moncada, siya po yung witness ng Lost Paradise, yung Garden of Eden. Kaya nga, nakalagay dyan, Island Garden City of Samal. Si Dr. Moncada po yung nakakita sa Lost Paradise, Island Garden City of Samal. Si Dr. Jose Rizal, siya po yung nakakita sa Lost Promised Land. Okay? Sa nawalang lupang pangako. Kaya nga yung 1892, July 17, nung si Dr. Jose Rizal nakapunta doon sa dapitan, yung espiritu ng Ama na nandoon po sa kay Jesus nung panahon na inilipat po yung kaharian, yun din po yung espiritu na pumasok doon kay Dr. Jose Rizal at sinigaw niya, Mindanao is the land of promise. Kaya si Dr. Jose Rizal yung witness kung saan yung lupang pangako. At si Dr. Jose Rizal din yung witness kung saan yung Lost Paradise, yung perdido Eden. At yan po yung Island Garden City of Samal. Yan po yung paraiso ni Adan at ni Eva. Kaya nga, this coming July 12. July 12 po, isi-celebrate po ng DGP yung Adam and Eve Independence Day. Kumbaga, July 12, yan po yung Independence Day ng Pilipinas. Pero spiritually, July 12, June 12. Okay, June 12. This coming June 12. Yun po yung celebration ng Independence Day, 1898. Panahon po nila ni Aguinaldo. Pero spiritually, June 12. Yun po yung kagawasan, yun po yung kalayaan ni Adan at saka ni Eva. Bakit po sinasabi natin kalayaan ni Adan at saka ni Eva? Dahil pag tayo ay dahil sa mga religious leaders, sa mga preachers, pag mabanggit si Adan at saka si Eva, sila yung sinisisi sa kasalanan sa mundo. Pag mabanggit si Adan at saka si Eva sa kanilang topic, sa kanilang preaching, yung hantungan yan, sinisisi si Adan at saka si Eva sa kanilang sa kasalanan.
Pero kung titingnan mo mga kapatid, yung kasalanan ni Adan at saka ni Eva, yung pre-marital, yung PMS, yung pre-marital sex po, yun po yung kasalanan po ni Adan at saka ni Eva. Nung nag-asawa silang hindi pa oras, hindi pa panahon. Pero itong mga preacher, halos si Adan at saka si Eva po gidakdakan tanan silang mga sala. Kaya nga, June 12, isa-celebrate natin, yun po yung kanilang kalayaan. Kumbaga, tapos na po. Yung kasalanan ni Adan at saka ni Eva, binayaran po sa panahon ni Noe. Okay? Binayaran po yun sa lunok. So, June 12, isi-celebrate po ng DGP, yung Adam and Eve freedom or liberation or liberty or kalayaan ni Adan at saka ni Eva mula sa tawag nito sa kasalanan na kanang gikuan sa mga tao ba, mahimo silang gawas nun sa mga pasangil, sa mga preacher nga sila gihinungdan sa tanan nga problema sa kalibutan. Kaya yun po mga kapatid. So balik sa umpisa, balik sa simula. Kaya nga sinabi po dyan, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kaya po yung ating programa, Alpha Omega, the Highness Kingdom of God. Alpha Omega, the Highness Kingdom of God. Yan po yung sinasabi dyan ni Daniel. Sa mga araw yaon, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi magigiba. Pero itong kaharian na ito po yung gigiba sa lahat po ng sistema ng gobyerno sa ating bansa. Yan po yung gobyerno po ng Diyos. So hindi magigiba. Bagkos siya po yung gigiba. So ganun po mga kapatid. Magandang hapon kay Brother John Narubasa. Magandang hapon din kay sino pa dito? Yung isa dito kanina. Kay Princess Isra Jen Cabrilos. Magandang hapon po. At kay Brother Julie Prosiso Lirasan. Magandang hapon. Sa grupo po ni sa Alpha Omega World Development Marshall. Magandang hapon po sa inyong lahat sa pamumuno po ni Brother TBM Tiburcio Villamor Marcos. Magandang hapon po sa mga kasapi dyan. Sana po yung programa nyo dyan makausad na. Sana po kung totoo dyan na yan yung programa ng Diyos, dapat matagal na po yung na-implement. Okay? Dapat matagal na po yung na-implement. Dahil kung siya man talaga yung totoong sugo, dapat matagal na niyang nakuha. Okay? Dapat ay hari nga hindi kalihok. Dapat kung hari na o reyna na ng kinuruna, dapat makita na yung totoong pagbabago sa Pilipinas. Magandang hapon kay Brother Ronel Pausal. Okay? Sino pa dito yung mga nanonood sa atin? Kay Julwar Cantela. Magandang hapon po. Kay Madam Raquel Daywil Bidan. Yes po, totoo po 'yan. So marami kayong mga comment pero hindi ko po mababasa, pero subukan kong replyan kay mamaya. Kay Brother Sammy Olivar, magandang hapon. Kay Brother Sammy Olivar. So nanonood po sa atin ngayon. So ganun po mga kapatid yung programa natin sa Divine Government of the Philippines. Kaya kung titingnan natin, mangyayari po. Darating po yan, yung programa ng Diyos sa Pilipinas. Kaya nga yung sinasabi natin, pinapahayag na po natin ngayon yung katotohanan. Wala na itago-tago ba? Wala na itago-tago. Munang balik ko na ko sa kadaghan ng gikoronahan, reyna o hari, pero wala may resulta sa ilang pagkahari. Wala may resulta sa ilang pagkareyna. Wala man nakita ang ilaging harian, wala man nakita ang kausaban sa nasod sa Pilipinas. Nga naman, tungod kay dili sila ang tinuod, dili pa mao ang programa
kailang una-una kung makoronahan sila, makapirma, makakuha na sila og kayamanan. Kayabangan, hindi kayamanan. Brother Ambrosio, magandang hapon sa mga kasamahan natin na nanonood po sa atin ngayon. So, okay, sino pa dyan? Sa mga, mayroon po tayong mga, mayroong stars na nagpadala sa atin ng stars. Magandang, maraming salamat sa mga stars na nagbigay po sa atin. So, sa ating, tawag nito, sa ating live. So, malaking tulong yung stars. Pero, okay, so salamat sa nagpadala na kay Ma'am, kay Madam Raquel Caboberde. Maraming salamat sa star. Sa mga sa mga kasamahan po natin diyan sa DGP, no? So sana panahon na po na ang mga Filipino mamulat na sa katotohanan na itong huwag nating hayaan na gamahan po tayo sa mga sa mga leader karon sa gobyerno nga walay kahadlok sa Dios. Dapat na po yung mga nag-angkin dyan na spiritual, dapat kumilos na kayo. Yung mga umaangkin dyan na spiritual, kumilos na kayo sa totoong programa ng Diyos. Hindi lamang pera-pera lang. Okay? Kumilos na kayo sa totoong programa ng Diyos. May nagsabi dyan, matagal na lang na-implement na daw nila yung batas ng Diyos. Saan? Saan nyo na-implement yung batas ng Diyos? Sa inyong grupo lang? Ang implementation ng batas ng Diyos, buong bansa. Hindi lamang sa organisasyon, hindi lamang sa simbahan, hindi lamang sa asosasyon. Buong bansa yung implementation po sa batas ng Diyos. Kaya wag yung sabihin na ini-implement nila yung batas ng Diyos na hindi man lang naramdaman ng buong sambayanang Pilipinas. Yung programa, yung batas ng Diyos na sinasabi nyo, ini-implement nyo na. Magandang hapon kay Madam Lilibet Ivana from Apayao. Apayao ba ito? Okay, Apayao. At kay Brother Benny Saclote from Quezon Province. Maraming salamat sa mga taga Quezon Province na nanonood po sa atin ngayon. Mga Saclote family. So ganun po mga kapatid. Yung programa na dapat maintindihan ng sambayan ng Pilipinas. Hindi na po programa ng politiko. Itong programa natin, hindi ito programa ng politiko. Hindi ito programa ng senador, ng congressman. Wala. Kung titinan mo nga ngayon, yung sistema ng ating gobyerno ngayon, nag-away-away na. Yung grupo ng senador, yung grupo po ng congressman. Bakit? Dahil hila-hilaan Kung sino nandun sa taas, hilain po nila dahil yung nasa baba gusto ring magpataas. So wala kang maasahan na magandang programa dyan. Wala kang maasahan na magandang kinabukasan ng mga Filipino kung iasa natin sa kamay nila yung ating mga buhay, yung ating pangkabuhayan, kung iasa natin sa kanila. Wala po magandang mangyayari dyan. Kaya hintayin po natin yung divino gobyerno. The big one na yayanig sa buong mundo, yung gobyerno po ng Diyos. Dahil sa pagdating ng anak ng tao, makikita at nakikita po yan ng mga mata. At lalong-lalo na po sa mga taong naninira po sa Kanya. Makikita at makikita po nila yan. At lalong-lalo na kapag ma-implement na po yung gobyerno ng Diyos sa Pilipinas, yan po yung magiging kagilagilalas sa ating mga mata. Kaya uulitin ko, ang Pilipinas, yan po yung reyna sa habagatan. Dili po na babae. Pilipinas po yung reyna sa habagatan. Yan po yung tinatawag nating inang bayan or motherland. Inang bayan. Pilipinas po yan, babae.